Sharon May M. Rodriguez at ngayon lang ulit ako nakapag-upload. So pagpasensyahan nyo na po kasi masyado na ako naging busy sa aking work. So for today nga, ang ating pag-uusapan ay ang aking journey sa aking pagpayat katulad na ipangako ko noong ating last na video. So ano nga ba yung mga tips ko at mga naging workout routine ko at yung mga kinakain ko noong pumapayat ako. So bago yan guys, isubscribe nyo muna aking channel. So Shaira Rodriguez, like and subscribe. So simula nung bata ako, talagang naranasan ko na mabuli dahil sa katawan ko. Kasi nga nung nag-grade 1 ako, doon ako nag-start maging mataba kasi naoperahan ako sa appendix ko. So nagkaroon ako ng appendicitis. At ang kasabihan nga doon sa amin sa Batangas na kapag daw naoperahan ka na ng appendicitis, tataba ka. So at the same time, may family talaga ako. Yung father side ko kasi, yung family ko doon, matataba talaga. So talagang lahi ko talaga yung mataba. Kaya hindi rason yung pagkakaroon ko ng appendicitis. And yun nga, simula nung elementary ako, high school, college, so naranasan kong mabuli na mataba ako, baboy ako. So lagi nila akong sinasabihan na, uy, maganda ka nga kaso mataba ka naman. So lagi ko yung nararanasan, yung parang sasabihan ka nga, yung parang i-compliment ka nila, pero at the same time, parang aasarin ka nila na mataba ka. So lagi yun ang nararanasan ko. And tapos, yun na nga. Pero nung college ako, sabi naman ng mga friends ko na tinanong ko din naman ngayon, sabi nila hindi naman daw ako ganun kataba. Nito lang talagang nagtrabaho ako, yung as in lumobo ko. As in talaga. So yon kasi ang naging weight ko before ako nag-diet is 75 kilos. Imagine guys, 75 kilos. Oo, ako na talaga yung mataba. Hindi. So yon kasi ang naging routine ko nun sa pagkain, nakikita na kasi ako sa tita ko sa Fairview nung una kong pasok dyan sa QC na work ko. 2014 yun, dun muna ako nakatira sa tita ko. So yun, alagang-alaga sa pagkain. So bago ako umalis, kakain muna ako. Tapos yung mga ka-work ko kasi dyan, nagbo-board lang sila. Kaya pagdating nila, dun pa lang sila kakain. So syempre si ate mo, kakain din kasi naiinggit. So yun, makakakain din ako. Tapos minsan kapag stress, mag-fishball pa kami street foods kasi may nagtitinda sa amin ng street foods. Ayun, bago pa kami mag-lunch. Tapos yung lunch pa namin before, libre yung kanin. So ang nangyayari, nagbabaon din kasi ako ng kanin at saka ng ulam. So ang nangyayari nga, pag kulang pa din yung kanin ko na madami na, kukuha pa ako ng kanin dun sa privilege namin sa office. So, sobrang dami na kinakain ko. Tapos, magme-merienda kami dito sa office. Tapos, minsan kakain kami sa labas. And hindi rin pwede na hindi ako kakain pag umuwi ako sa Fairview. So, ano pa talagang ine-expect ko, guys? Kain pa more. So, yon. Tapos, wala pang exercise. So, yun ang naging routine ko noong nagda-diet. Noong tumataba ako hanggang sa guys hindi ko namalayan talaga na tumataba ako. As in talaga hindi ko alam na tumataba ako kahit yun nga yung naging routine ko or yung way ko nung pagkain dati. So ito na nga, may nakapagsabi sa akin na talagang napapansin na nila na tumataba ako. So ako naman, sige magda-diet na ako, ganito, ganyan. So ang una kong ginawa na pagda-diet, hindi ako kumain ng kanin. So parang binigla ko yung sarili ko na hindi ako kumain bigla-bigla ng kanin. Una, effective siya. As in, feeling ko and sinasabi naman nila sa akin na pumapayat ako. Pero may side effect siya or may negative effect siya kasi nagkasakit ako. So yun nga, dahil sa hindi ko pagkain ng kanin, nagkasakit ako. Yung aking tiyan, parang magkaka-ulcer na ako. So, yun ang nangyari sa akin. So, tinigil ko siya. So, ito na naman tayo, guys. Kanin is life. So, kain na naman. Siguro mga 6 months ko siya nagawa. Yung hindi pagkain ng kanin, oo. Effective naman siya kasi nga pumayat ako. Pero,
hindi siya healthy na diet. Kasi nga, hindi mo siya pwedeng biglain. Yung hindi ka kaagad kakain ng kanin. So, hindi yun pwede, guys. Talagang maninibago yung tiyan nyo. Tapos, mahirap siya. Mahirap talaga siya. And, hindi talaga siya healthy. Kaya kung ako sa inyo, wag nyo siyang gagawin. Another na ginawa ko, so eto nga, kung nakikita nyo may braces ako, kasi isa yan sa mga dahilan kung bakit ako nag-diet. Kasi ang dami kong naririnig, pag nagka-braces ka, papayat ka. So, ako, dahil nga hindi ko forte na mag-exercise, iniiwasan ko siya. So, lahat ng way na pwede kong gawin, except sa pag-exercise, talagang trinay ko. So, nagpa-braces ako. Though may sira naman talaga yung ngipin ko, pero hindi naman siya as in na kailangan agad ipa-braces. So, yon, nagpa-braces ako hanggang sa wala na naman nangyari kasi sa una lang siya masakit, sa una lang masakit kumain, kaya walang nangyari. And trinay ko mag-green tea, trinay ko mag-diet tea, trinay ko mag-diet pills, lahat yan guys, trinay ko, pero walang nangyari. So, eto na nga. Yung nanay ko, kinausap ako. As in, hindi naman niya ako kinausap. Pero parang, bigla lang kami nagkaroon ng conversation na sinabihan niya ako na, anak, tumataba. Yan, nagkamali na ako guys. Hindi, bigla niya akong sinabihan na, anak, para ka nang may anak. Grabe, alam mo yun na, hindi naman ganun yung way ng pagkakasabi niya, pero parang kasi, anak, ang taba mo na para ka nang may anak. So ako, nasaktan talaga ako, as in kahit nanay ko yung nagsabi, ang sakit. Totoo, parang sa dami-daming ng asar sa akin simula nung elementary ako, high school ako, college ako, nung nagtrabaho ako na sinabi mag-diet ka na, pero yung baboy ka, para ka na may anak, sinasabihan din naman ako ng ibang tao yan pero coming from my mother, parang doon ako nasaktan, doon ako talagang parang mag-push na kailangan ko talagang mag-diet kasi parang uy, sinabihan ako ng nanay ko noon. So, yun talaga yung nag-push sa akin para mag-diet. So, nung una, eto na nga, yung aking journey. Nung una, guys, iniiwasan ko talaga, naghahanap pa rin ako ng mga ways kung paano ako magda-diet, paano ako papayat nang hindi ako mag-e-exercise. Talaga naghahanap ako niyan sa internet, kung ano-anong tinitingnan ko sa social media para lang alam ko or maiwasan ko na makapunta ako dun sa exercise. So, somebody told me na kailangan mo talaga mag-exercise kasi sa tingin niya yun yung best way kasi nga diba na-try ko ng ganito, ganyan, pero wala pa rin effective at yun na lang yung hindi ko natatry. And ako, personally, inaccept ko siya kasi nga gusto ko nang bumayat. Kasi nga yung mother ko parang siya yung nag-pursue. Hindi naman niya ako as in sinabi na magpapayat ka na. Parang yung pagkakasabi niya sa akin nun, yun yung pag-pursue niya na uy, mag-diet ka na. Parang ganun yung feeling ko. So, naghanap ako ng gym. Yeah. Kasi feeling ko kasi hindi ako makakapag-exercise ng dito lang sa bahay. Kasi, nakalimutan kong sabihin na trinay din ko yon together with my Ate Joy. Hi, Ate Joy! So, trinay ko din yon na trinay namin na mag-zumba, trinay namin mag-exercise dito. Pero, after nun, sasakit yung katawan namin. Bukas na lang, hanggang sa nakalimutan, hanggang sa wala na. As in, bumili pa kami ng jumping rope. Minsan, nagja-jogging kami. So, yon. So, sa tingin, sabi ko, kung dito lang na naman ako sa bahay mag-exercise, parang wala din mangyayari sa akin. So, ito na nga, kumuha ko ng gym with coach. Yeah. Kasi hindi ko alam kung paano yung tamang pag-exercise. Kaya, kumuha ko ng gym instructor. So, start yun nung May 2018. So, nag-start akong mag-gym nung May 2018. So, madami siyang sinabi sa akin na syempre, hindi lang naman pwede na mag-exercise lang ako. Kasi, kung same pa rin yung kain ko tapos mag-exercise ako, wala din. Parang may possibility pa na mas lalo akong tataba. So, ang sabi niya, ang gawin mo, while exercising, untian mo lang din yung kain mo. And, pinaiwas niya ako sa pork.
pinaiwas niya ako sa pork, and pinaiwas niya ako sa sweets. So, hindi ako kumain ng pork. Until now, medyo hindi pa rin ako kumakain ng pork kasi parang feeling ko kasi ngayon kapag kumain ako ng pork, tataba ako. Pero, nagtatry naman na akong kumain ng pork kasi Korean yan, samgyeopsal. So, talagang tinatry ko pa din, pero hindi yung katulad din nung dati na araw-araw yon. So, hindi ako kumain ng pork and hindi ako kumain ng sweets. Until now, hindi pa rin ako kumakain ng sweets. Yes. Kumakain ako ng sweets, pero hindi yung katulad nung sa pork na once, ganon. Parang siguro once a week kasi pwedeng kumakain ako ng pork ngayon once a week, pero yung sweets talaga once a month, ganon. Hindi talaga ako na kumakain ng sweets kasi yung sabi nga nung coach ko before na iwasan ko yung sweets talaga and soft drinks. So ayun na nga, nakita ko yung nag-start ako mag-gym May. So nakita ko yung progress niya agad-agad. Yeah. Kasi guys, sinamahan ko din siya ng pagbawas ng pagkain, exercise habang nagbabawas ako ng pagkain. Alam ko hindi ganun ka-healthy yung diet ko kasi yung diet ko pa rin hanggang ngayon, feeling ko hindi pa rin siya healthy kasi nabuhay ako sa Skyflakes, guys. Oo, tama. Kasi dito kasi sa bahay namin, sa tinitirahan ko dito sa QC, hindi ganun kalapit yung though medyo malapit naman siya pero tamad, guys. Kaya hindi rin nakakapunta ng Farmers kasi malapit lang kami sa Farmers, sa Gateway. So, yon. Kaya ang nabibili ko lang lagi biscuits, Skyflakes talaga. Tapos yogurt. Dati hindi ako makain ng yogurt pero natutunan kong kumain ng yogurt. So, thank you guys. So, yon. Yun na nga. So, yun, nag-exercise ako. So, at first, mahirap talaga. As in, gusto kong mag-give up nung una kong itry exercise, mag-push up, lahat yon trinay ko, mag-sit ups, planking, lahat yun, guys, tiniis ko, as in umiyak na ako, as in talaga, guys, umiyak na ako na parang sabi ko, tama na, ayoko na, yung parang ganun, ang hirap magpapayat, yung parang ganun yung nasa isip ko, pero on the other hand, kasi nga gusto kong magpapayat, and inisip ko rin yung hindi kasi mura, or oo, tama, hindi naman kasi mura magpapayat. So, gumastos din ako. And alam nyo, guys, parang naano ko siya na sayang naman yung ginastos ko kung hindi ko siya itutuloy. May improvement na. So, kung nakita ko yung progress ng pagpayat ko, doon ako mas lalo pang nag-push na ituloy ko siya hanggang sa na-achieve ko yung gusto ko. So, ito na nga, guys. I'm 75 kilos before ako mag-start mag-diet. And now, I'm only 54 kilos. So, imagine, guys, in just wala pang 1 year, na-achieve ko yung gusto ko. So, sobra akong thankful sa sarili ko and sa mama ko na nag-push sa akin. Hindi naman as in nga push, pero siya yung naging dahilan kung bakit ko to ginawa na ngayon na sobrang nagpapasalamat ako. So, yun nga, guys, exercise. Yun yung best way sa akin sa pagda-diet ko, yung pag-exercise ko. And, syempre, yung pagkain nga. Yung sa pagkain naman, guys, kasi ngayon, kumakain ako ng kanin, guys. Hindi ko tinigil yung katulad nung dati na hindi ako kumain ng kanin. Ngayon, kumakain ako ng kanin. So, nag-aalmusal ako, Skyflakes. And then, sa lunch, kasi may free lunch kami sa office, 1/4 of rice lang kinakain ko, 1/4 cup of rice lang kinakain ko. Tapos ulam. So, ang ulam ko, fish, chicken, veggies. So, yun lang. Fish, chicken, veggies, yun lang yung ulam ko na kinakain. Tapos, at night, kapag minsan, dun sa gym ko kasi before, malapit yung Family Mart. Hi, Family Mart! So, kalimitan, yogurt ang binibili ko. Pero nung umalis ako dun sa gym na yon,
Skyflakes talaga. So, morning Skyflakes, evening Skyflakes. So, hello Skyflakes. So, yun guys, yun yung pagkain ko. Hindi siya ganun ka-healthy kasi hindi talaga siya healthy. So, ang gawin nyo, kasi dapat more on veggies and fruits kayo. So, dapat yun yung gamitan nyo ng yung habang kayo ay nag-exercise, dapat yun yung kinakain nyo. Hindi katulad nung kinakain ko. And ngayon, mini-maintain ko lang siya. So, exercise. Pero yung kain ko is, hindi na katulad nung nagda-diet ako na bawal ganito, bawal ganyan. So, ngayon, kahit tikim-tikim kasi hindi ako makain dati ng pizza. Wala talaga, as in, tinigil ko lahat yon in May, June, July, August, September, October, November. 6 months. Kasi noong December, doon ako nag-start mag 54, 55. So, kasi yun na yung maintaining weight ko na gusto ko, na hindi na ako pwedeng tumaas pa ng 55. So, ngayon nga, kaka-weight ko lang, 54 ako. And yon, maglalagay ako ng mga pictures ko nung ako ay mataba pa hanggang sa ma-achieve ko yung pagiging payat ko. So, ayun lang guys, sana hopefully pa, di ba? Hindi, pero sana may natutunan kayo and sana naging maganda yung aking pag-explain sa inyo kung paano ko na-achieve yung katawan ko. So, maraming salamat. Yun lang. Thank you. Watch and subscribe. Shaira Rodriguez.